Hello! Kumusta na naman? Hello ka, birds! Naku, babiyahe ulit tayo. Pero first, magpapagas muna tayo. Magpapagas tayo? Oo. O sige, magpagas ka, ako na bahala. Sa... Diyan, kasi mas mura gas dito. Ikaw na bahala sa paggas? Ako na bahala sa pagas. O ayan, Petro Canada. O. Di nga, ikaw na? Ako na bahala. Oy, okay yan. Oo nga, akin yung yung card mo. Ay. Yun yung gagamitin natin. Buisit ka! Kala ko pa naman ikaw nang bahala. Ako na nga bahala magbabayad. Ako lang magsusuksok dun sa ATM na yan, di ba? Walang iya talaga si Mami, oh. Basta alam mo, may pupunta kami ngayon. Saan tayo pupunta? Familiar na kayo doon. Di ko na sasabihin kung saan. Pero at least ibang lugar naman yung pupunta natin doon. Okay. 1.5 hour drive siya. Okay, kaya tayo magpapagasolina. Kaya magpapagasolina kasi mahaba-habang biyahe to. Pero ako magbabayad. Pero siya pa rin magbabayad. Ako lang yung susuksok sa bayaran, ha? Kukunin ko yung card niya. Ayan na, ha? Tira ulo ko talaga. Makita tayo sa pupuntahan mamaya. Bye-bye. Sobrang mahal na ng gasolina ngayon. Sobrang mahal, maski dito sa Canada, sobrang mahal na. Dati, $1 something lang per liter. Ngayon, $1.66. Sobrang taas. Halos magdoble na. Day off ko ngayon day off din ni Chris. Kaya dapat rumampa tayo. Correct. Maski marami akong gawain, dapat maglalaba ako ngayon. Oo. Wala akong nagawa, nahila na naman ako. Aga-aga ko tumatawag. Oo nga, ano pa bang gagawin ko? Diyos ko, puro na lang pagpapakasakit, ang dulot sa akin. So dapat maglaba ako, may errand pa ako, bibili ako ng coat dapat ngayon. Dahil nga ikakasal yung pinsan ko, ano mapupuntahan ko? May mga coat pa dito, ang daming usa, mga oso. Wala, mga animal may kita ako, hindi mga di ba? So... Kahit meron Bella Flores ka talaga ng buhay ko. Bakit marami, syempre tao rin ako, marami akong gagawin. May buhay din ako, Maglilibot tayo, syempre gusto ng mga followers natin na naglilibot kasama sila. Maglilibot, bakit may bayad ba ako dito? Punyeta, imbes na pahinga ko ngayong Wednesday na katakot-takot na pagod ang nangyari sa akin kahapon. Yung pagod ko kahapon, mga 800. Oo, Ganun karami, sa sobrang dami. Yung kamay ko parang kamay ng octopus. Alam mo yon, sa isang labas ng check, kasi bartender ako sa isang labas ng check siguro mga 18 ang order. Nagawa ko yun within 2 minutes. So naging parang gelatin yung kamay ko. Pagbigay ko sa kanila, ayan, mali-mali ang order. Charot, hindi. Tama naman, syempre hindi naman ganun kaikli. Pero ibig ko sabihin, ang bilis. Sobrang dami nung kahapon. Kasi nga, St. Patrick's Day dito sa Canada. Ang St. Patrick's parang walang hindi sineselebrate sa Pilipinas yan, Para sa ating ganun, Dito talaga, isa sa mga highlights ng parang yan santo ng mga Irish, di ba? Irish pub ka kasi nagtatrabaho. Sa Irish pub kasi ako, pero ayokong i-reveal, di ba? Ayokong mga ganun. Basta alam na nila sa Irish pub ka. Kaya busy kayo kahapon dahil sa St. Patrick's Day. Busy kami kahapon, pero sabi ng mga, na-interview pa yung doon. So, ang dahilan nga ng mga Irish, sabi nila sa Ireland, hindi siya big deal, parang ordinary day lang. Yun ang in-interview kasi isang staff kahapon na Irish. Sabi niya, sa amin ordinary day lang yan. Pero dito sa North America at sa ibang bansa, masyadong big deal, mas na-highlight daw. So ibig sabihin, pag pumunta ka pala na Ireland, okay lang nandun, para ordinary day, talaga yung mga tao doon nainom daw. Di ba? Parang it's a reason na uminom ka ng mas marami kapag St. Patrick's. Parang ganun lang. So sabihin nyo nga kung meron St. Patrick's natin sa Philippines, di ba? Mag-comment kayo. Mag-comment kayo dyan. Kung may St. Patrick's. Dahil kung meron, wala lang, di nag-comment kayo. Tuwa siya, ayan. Huwag mo i-close up sa mukha ko yung butas-butas na siya. Kasi gusto naman niya yun, may nababasa siya. Diyos ko. Hindi, gusto ko yun, nagre-reply ako sa mga comment nila. Nagre-reply ka sa mga comment nila? Oo, tingnan mo lahat mga may reply. May reply lahat. Diyos ko, pabor na naman sa kanya yun. Ibig sabihin, kikita na naman siya pag ganun. Hoy! Grabe ka naman! Samantalang ako na walang bayad, ako pa buibili ng McDonald's na pagkain, Ako pa nabili ng kape, ayan yung kape, Kape rin siya, Diba?
dyan, kontrabida ka. Ako pa yung nag-aano, sumasama, ako pa yung bibili ng lahat. Ano napapala ko? Wala. Wala akong nagawa sa day off ko. Wala nagawang labahan. Walang bayad. Yung hugasin ko, 2 weeks na. Meron ng parang ano, yung nilalanggam na yung may kanin-kanin doon, nasa lababo lang. Hindi, ayoko talaga. Alam mo, yan ang pinaka-ayoko talaga, maghugas. Maghugas ng pinggan, O, no? paglabahin mo na ako. Yung plancha, hindi ko rin masyadong gusto yan. Pero yung mga uniforme ko, kailangan planchahin. Di ba? Tapos, Naalala mo, mami, pag pupunta ako sa bahay mo, automatic punta ako sa sink, inuhugasan ko yung kasi mga oo, ayun, marami ka hugasan ngayon doon. Alam mo, dapat yun man lang may tulong mo sa akin, di ba? Yung maghugas ka ng plato sa bahay. Merong point na wala na akong magamit na baso. Wala, alam mo yung tasa, Oo. yung mangkok, Oo. yung na ginagawa kong baso. Kasi ayoko hugasan yung mga baso. Wala ka talagang ano, ng patience pagdating sa ano. Wala. Alam mo, pag gabi, pagkain ko, wala na akong time maghugas. Meron ka naman dapat time maghugas. Pero I prefer na Tamad ka! Kasabihan naman ng mga followers. Oo nga, oo. Tamad ka, comment yung mga yan. Kung tamad ako, tingnan nyo muna yan kung gaano kaganda. Oh. Di ba? May usok-usok pa, may ulap-ulap pa. Ganda, no? Ganda, oo. Ganda nga naman, no? So yan yung pupuntahan namin. Alam nyo na to. Hindi ko nagsasabihin, di ba? Ilang beses na yan. Ilang beses yan, siguro mga 1,200 times na vlog ni Chris. Pero nakita mo hindi na siya nakakasawa, di ba? Oo, sobrang ganda pa rin. Napakaganda, oo. Yan, gusto ko lang pakita kung gaano kaganda. Ganda, no? Pero ngayon, hindi siya ganun kalamig. So ngayon ano lang, 19 degrees. Sa Pilipinas ba, 16 na bumababa na. 16 bababa. Oo. Pero nandun ako parang 27, 26 eh. Yung sa Pilipinas, Oo. sobrang init na. Nainitan na ako nun. Kasi iba yung init sa Pilipinas, yung parang bang malagkit o yung Oo. parang mabigat. Dito yung init dito, yung matalas, yung Oo. ano sa masakit sa balat, ganun. Oo. Sa atin ano eh, yung parang mabigat siya eh. Ano, hindi ko maano. Humid, oo. Binuhat mo ba yung... Binuhat ko yung init. Parang yung init niya, parang ano, siguro mga 4 yung init niya. Na dapat isa lang. Pero okay lang, nag-enjoy ako sa bakasyon sa Pilipinas. Pero ngayon, enjoy natin, di ba? Dito naman tayo ngayon mag-enjoy. Mag-enjoy tayo ngayon. Ang ganda dun, mami, oh. Ang ganda, oh, di ba? Ayan yung mga lupa na, kwento mo kayo tungkol dyan sa mga lupa na yan, kung bakit wala mga establishment dyan. Yung mga lupa na yan, bawal kang pumunta dyan. Oo. Kasi, alam ko bakit. Oo. Kasi hindi sa'yo yan. Di ba? Ba't ka pupunta kung hindi sa'yo? Hindi, kasi lugar nung ano yan, First Nation. Tawag namin dito sa mga lokal dito. First Nation ang appropriate, ano, yung itawag sa kanila. Di ba? Sa atin para mga ETA, gano'n, di ba? Pero sobrang laki ng mga property nila na hindi ka pwedeng basta pumasok lang. Laki ng property na, laki din ng Truck. bus na to. Oh. Ang truck na to. Hindi, may kakabayo, ang dami, oh. Kabayo, oh, di ba? Oo nga, no. Alam mo yung napupunta pa lang natin doon, mga pakay nasa daan. Oo. Oh. Teka, may tanong ako. Oh, Ano yun, yung pag ganyan nakikita mong ano, bundok, di ba? Oo. Anong naalala mong movie pag ganyan? Pag ganyan mga bundok? Yung ano, yung pelikula ni Kevin Costner. Silence of the Lamb? Hindi, yung Kevin Ay, si Costner ano ba to? yun, eh. Teka. Kevin Costner yung ano, The Last of Dances the- with Wolves. Dances with Wolves, si ganyan. Dances with Wolves. Kasi sa Montana yata. Kaya yung ano, yung pelikula ni ano, Oh. ni Brad Pitt. Ni Brad Pitt? Hindi ko lang maalala. Tibet, 7 years in Tibet. Oo, 7 years in Oo, Tibet. okay. Saka ano pa ba? Ako Yung meron pelikula isa. ni Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Oo, yung meron siyang anak tapos nagpunta sila sa ganitong lugar kasama si Robert Redford ba yun? Hindi kasi ako fan ni Jennifer. Oo. Hindi ko siya masyadong feel. Basta ganun yung mga movie na naalala ko. Alam mo, naalala ko sa ganyan? Oo. Lord of Charings. Lord of Sige, tingnan mo yung tsura. Sino may pagsabi, di ba ganyan yung mga bundok-bundok doon? Yung pinakyat ni Frodo, tsaka ni ano, oh. Sino ka daw? Si Golem. Si Golem, ikaw yun. Golem. Raulo ka! Yun, di ba yung may precious siya? Oo, may precious. So, ayan na naalala ko dyan, yung ganyan, Lord of the Rings. Oh. Tama. Pero alam mo, sabi nila, ganito rin daw itsura ng New Zealand.
Sino mga taga New Zealand dyan sa mga followers si Chris? Parang ganito din ba nakikita nyo? Sa New Zealand? Sa New Zealand na yun eh, sabi Hindi, mas maganda doon, man. mas maganda sa New Zealand. Oo, parang untouched talaga yung mga bundok. Ay oo, mas kukunti tao doon eh. Oo, hindi kagaya dito, may mga, di ba, may mga linigi pa ng mga bundok na ngayon dito. May kaibigan ako doon, sabi niya 7 o'clock pa lang daw. Wala nang tao hindi na masyadong nalabas yung tao. Sa New Zealand? Sa New Zealand, more on nasa loob sila. Hindi ko alam kung bakit. Totoo ba yun? Na parang hindi ko alam dahil pero sarado na rin daw yung mga establishment at alas 7. Oo. Ganun kaaga? Ano yan? Pero alam mo, maganda yung ganun eh. Disiplinado yung tao. Siguro yung mga ganyan, wala masyadong crime. Di ba? Tapos yung tao, nakakapag yung relax talaga. Nakakapag-rest. Oo, balance, nakakapag-rest. So the next day, pag may pasok, fresh na fresh siya. Fresh na. Parang ganito. Ay, sorry po. Ay, may nag-comment pala, mami. Oh. Sabi niya, ano daw sikreto mo? Bakit fresh na fresh daw yung mukha mo? Bakit fresh ang mukha ko? Fresh ba yan? Hindi nga masyado eh. Wala naman, ako lang, alam ko ang tao nga naka-arte-arte, alam yung sabong ko. Oo. Oh, kasi dito hindi naman safeguard, di ba? Exact. Meron tayo din yung mga body wash, di ba? Oo. Mga body wash tsaka yung panghugas ng kamay na sabon, ang tawag doon, yung mga Hand hand soap? wash, hand soap lang. Hands up ginagamit. Oh, hand soap lang. Hindi ako yung maraming arte na kailangan naka pants pa o naka Kung ano-ano pangmaya. May nilalagay lalagay sa na mukha. cream sa mukha. Oo. Sabi nga, sa gabi, hindi na ako naghihilamos. Oo. Pero ang dami nagsasabi na maghugasan mo ra yung face mo sa gabi kasi nga, parang, Maraming germs. oo, tanggal yung oil, yung ganyan. Ewan ko hindi ako nagaganon talaga. Okay. Kasi ayoko yung pinapahirapan ko sa sarili ko. Kapag i-effort pa ako, matutulog na lang ako, magaganon pa ako. Okay. Pero kita mo, sa awa ng Diyos hindi naman nagbukal-bukal yung mukha ko. So, Kapag grabe ka, kapag bukal-bukal, pag bukal-bukal ka sa akin, okay lang yan. Diyos ko, hindi naman kita yan sa camera, layo. Di ba? But alam mo, wala akong arte sa pagaganyan sa mga mukha. Wala akong routine, wala akong binibiling mamahaling mga ano ba yan, mga kung anong creams ilalagay sa mukha, wala. Hand soap lang, tsaka yung body wash. Kasi pag naligo ko, kasama na yun sa shampoo ko na yun, tsaka sa lahat. Diba? Mami, sabi nila, paano daw tayo nagkakilala? Paano tayo nagkakilala? Doon na sa Caribbean nga, so 2005. Pero alam mo, unang batch ka kasi, mas nauna ka pa Oo, sa akin nauna. eh. Dumating ako doon December na. Oo. So ikaw siguro mga October o Basta mga dito. mga gano'n. Nauna ka sa Hindi ko amin na maalala. nauna ka sa amin ng mga ilang buwan. Oo. Doon kami nakakilala. Tapos nasa ibang accommodation siya malapit sa resort namin. Ako naman sa mas malayo pero napakagandang accommodation namin. Oo nga. Kasi tagi-isang room kami. At ano tawag dito? Tagi-isang room. Oo, sa At- inyo, isang room kayo, samantala kami para kami squatter, no? Oo. Apat na, double deck. Tapos, doon kami lahat, nakasiksik kami. Ano, doon. nagsisiksikan sila. Totoo yun. So parang eto, alam mo sinasabing dingding lang ang pagitan. Sa kanila, kumot lang ang pagitan. Hindi, totoo. Oo, di ba? Yung pero ganun talaga sa simula, di ba? Magsisimula ka sa ganyan. I'm pretty sure yung mga, kasi may napapanood ako nagbablog yung mga iba sa Dubai. O parang ganyan din, yung may mga halo-halo din, di ba? Mami, ano yung hindi mo makakalimutan tayo sa Turks and Caicos? Ano hindi ko malilimutan doon? Masaya ba o pangit? Kahit ano, basta hindi mo malilimutan yung naging aral sa buhay mo. Ang naging aral sa buhay ko, alam mo, yung naano ko doon na Masaya rin to. masaya. Experience ko na naging masaya tayo. Oo, masaya ako doon, pero doon ko nalaman na ang liit pala ng isla. Oo nga. Alam mo yon, parang nangyari to nung napunta kami ng band, parang na ulit-ulit na Nagmula tayo sa lugar. ang liit, parang ayoko na ng ganong kaliit na lugar. Sanay naman, alam mo kasi laking Manila talaga ako, di ba, sa Paco. Oo. So sanay ako yung maraming ginagawa, maraming ganap. Very active ako noon, nagba-volleyball, may mall dyan. Alam mo yun, marami kang gagawin. Nagbi-billiard, ano pa ba? Arcade. Oo. So maraming gawa. Pag napunta mo ako sa isang maliit na town, parang limited eh. Alam mo yon?
ikaw, gusto mo ba yung sa Manila ka rin lumaki? Oo. So, ay ano nangyari doon? Diyos ko po, anong nangyari doon? Parang Biglang lumiko dito. parang gusto pumunta sa riles ng train. But anyways, yung para sa akin masyadong maliit yung lugar na yon. Yung isla, tsaka yung van. Sa iyo ba, ganun di ba naramdaman mo? Na-suffocate ako. Sa loob lang ng 30 minutes, maiikot mo yung Turks and Caicos, di ba yung lugar na island? In 30 minutes, maiikot mo na yung buong island. Yung Providencialis lang kasi maraming isla doon. Pero ang maganda doon, yung natin, yung samahan natin doon eh. Tapos pag day off namin, sabay-sabay kami, magkakasama kami, nasa beach kami lahat. Oo, nasa Diba? beach kami. Alam mo, Diyos ko pa. Ang itim natin, nung nagpunta tayo ng Canada, naalala mo? Oo nga. Sobrang nug-nug tayo kasi halos every week nasa beach kami. Pakita mo yung picture natin doon na kung yung itsura namin para akong tortang talong. Si Chris naman, parang binagoongan. Kumbaga sa pagkain. Yung ganun di ba naramdaman mo nung parang masyado kang naliitan sa lugar? Parang ka ba nasakal? Nasabi ko parang pagkatapos ng isang taon natin doon, nung unang taon pa lang, parang eto na ba yun? Parang gusto ko mas malaki pa. Hindi, puro kasi trabaho nung nandun tayo sa Turks and Caicos eh. Oo. Kaya hindi ko rin na-explore masyado yung Turks and Caicos. Puro lang ako trabaho. Puro ka trabaho, puro pera ka noon. Ako naman, pasweet lang ako sa Turks and Caicos. Absent lang na ako ng absent. Alam mo yun, tapos pag may party, kailangan nandun ako lagi. Pag birthday ko, kailangan imbitado ang buong isla. Diba? Meron naman ko mga girls na nagbabantay ng mga sa buffet. Nagpapabuffet ako. Si Ana. Hi Ana, pati si Sena. Isa tagabantay sa ulam, isa tagabantay sa kanin. At tapos, ang dami-dami niyang magluto ng kanin, kukunti lang yung ulam. Aba, syempre ganun. Tapos alam ko si Sena tagabantay sa kanin. Sabi ko pala, bakla, pag dagdagan yung kanin, siguro mga 4 na rice yan. Oo. Tapos, konti lang yung ulam. yung sandok nung ulam, half lang nung nung ano ba to? Nung sandok, ha? Dapat mas marami ang kanin. Pero hindi naman. Ano tawag dyan? Pero masaya. Oo, masaya. Kumain naman ng marami, sapat naman. Lahat naman nakakain. Kasi 2 bandehado yung kanin, ang laki. Alam mo yung pampreso na na lutuan, yung halos baka halos hanggang gano'n. Kasi laki na isang tao. Kasi nga pinakain yung buong di ba? Buong Filipino community. Ayun, Filipino community nagtatrabaho sa resort. Tama. Bukod po doon may mga imbitado silang mga friends. Oo. So dapat maging matalino ka rin sa kailangan may taga-takal, ha? Hindi dapat sila magtatakal. Dahil kung sila nagtakal, wala. Siguro mga 15 minutes pa lang, ubos na yung ulam. Ang naiwan lang kanin. Dapat fair, mas marami kanin, konting ulam doon. Di nakasurvive. At meron din ako mga painom dyan nung birthday ko. Kasi nung time na yun, nagtitinda ako ng mga alak. May pasigarilyo pa ako. So umaapaw sa alak, umaapaw din na sigarilyo. Libre nung araw na yan pag birthday ko. Kaya shoutout yung mga taga Turks and Caicos na nandiyan pa. Kung naalala nyo, naka-attend kayo ng mga nung birthday ko. Isa yun sa mga highlight siguro, di ba? Tama. Ayan, malapit na tayo. Haba kasi ng kwento mo, Oo nga, palaki na yung bundok, di ba? Nakatabi na natin. Oo nga, nakalimutan ko nung natin usapan natin. Napag-usapan na natin sa nasabi ko na rin kung paano tayo nagsimula. Yun nga sa Turks and Caicos. Ano pa ba? Nasabi ko na rin kung paano yung pampafresh ko. Ay, mami, ang sabi nila, ano daw yung trabaho mo before bago ka nag-Turks and Caicos? Para sa Pilipinas. Oo. Nung nasa Pilipinas ako, nag-manage ako sa Wendy's. Wendy's. Assistant manager ako dyan. Saan sa Wendy's? Sa Wendy's sa Lasal. Lasal? Oo, sa Lasal ako nagtrabaho. So yan ang passport ko coming to Turks and Caicos. So alam mo yun, nung nag-apply ako doon, wala akong ka-experience, di ba? Oo. Pero mo, ang experience ko lang sa Wendy's, tapos nag-Figaro ako, alam mo yun. Pero ang trabaho ko noon talagang ang trabaho walang hilig sa akin Alam mo yung mga 3 months lang ako. Ilang buwan lang? Wendy's parang 1 year lang ako. Pa-jump ako ng iba't ibang trabaho. Bakit? Bakit kailangan mo
nag-transfer ng iba-ibang trabaho nung nasa Pilipinas ka? Meron ako ugaling pag hindi ko na gusto yung trabaho, ayoko na. Hindi ako ang tawag doon sa atin awol, di ba? Hindi ako nagbibigay ng ng mga resignation letter na 2 weeks notice, wala akong ganun. Sasabihin ko lang nung araw na yun, para ayoko na pumasok. Tapos hindi ako papasok, tapos sasabihin lang nanay ko, oh, parang ilang araw ka nang di pa pumapasok. Ay wala, nag-quit na ako nung siguro last Tuesday pa. Ay ha, ganun. Pero dahil nakatira ako sa magulang ko, okay lang naman, so nakakakain pa rin ako. Pero ganun akong klaseng tao, yung hindi talaga ako nagtatagal, mas ganun nandito kami sa nasa Caribbean. Hindi rin kami nagtagal sa trabaho namin, naglumipat din kami. Nung nandito sa Canada, nakailang lipat din ako ng trabaho. Siguro hindi pa ako katulad, alam mo yung mga time ng mga tatay natin na pag nagtrabaho sila parang, Diyos ko, 20 years, parang 100 years nandun pa. Kung hanggat uwihinga pa, gustong dun magtrabaho. Bakit? Ano yung aral sa'yo nun? Na yung ba yung happiness mo hinahanap mo? O sahod ba hinahanap mo? O naboboring ka sa trabaho? O na-stress ka? Siguro halo-halo ng na-stress ako, na-bored ako, hindi ko gusto yung management, hindi ko gusto yung ginagawa ko, o parang nananawa na rin ako, di ba? Pero ang lesson doon hindi lahat ng trabahong binibigay sa'yo para sa'yo Alam mo yon? At hindi rin ako naniniwalang yung kailangan forever ka sa trabaho. Nag-workout sa mga magulang ko na ang tatay ko 30 years mahigit sa trabaho. Hindi nag-workout sa akin, pero nakita mo naman nasan din ako, di ba? Oo, nasa Canada ka ngayon. Oo, iba't iba yung gusto ng tao Yung iba hindi nakatapos ng high school like sila, di ba? Iba drop out ng college, sila Bill Gates, pero siya yung billionaire ngayon. Oo, di ba? Maraming mga taong ganyan, sino pa ba? So ano yung aral na mai-share mo sa mga manonood natin na tama ba o hindi tama yung palipat-lipat ng trabaho? Kung ako sa inyo, umalis kayo ng trabaho nyo. Kung ayaw nyo na. Kung ayaw nyo na, Diyos ko. Huwag kayong magtyaga. Pero kasi ang problema sa mga taong ganyan, nagsisisi. Kasi mahirap maghanap ng trabaho mami sa Pilipinas kaya nag-stay sila. I know, hindi mo, ako nag-move on agad ako Ako pag yung lumipat ako ng trabaho, umalis ako ng trabaho, like ko na siisip, mag-a-apply ulit ako the next day. Pero hindi ko naman, ginawa ko nino nandito na kasi sa Pilipinas, may pamilya ako sinasandalan, di ba? Yung maski wala akong trabaho, makakain ako at makakatulog ako ng tama. Dito, pag alis mo, kailangan maghanap ka agad. Dahil kapalit na trabaho. Oo, dahil ikaw, Mag-isa ka lang. Mag-isa lang ako. Wala akong jowa, wala akong asawa. Wala akong boyfriend. Walang anak. Walang anak. So pag nawalan ako ng trabaho, Diyos ko, pupulutin ako sa kalsada. Sa kangkungan. Sa kangkungan. Hindi, nasa Canada ka, so sa snow ka pupulutin. Pupulutin ako dyan sa snow. Tama. So kailangan, lagi ako may trabaho. Diba? Lalo sa mga single na katulad ko. Nahirapan ka ba o hindi sa paghahanap mo ng trabaho dito sa Canada? Ang paghahanap ng trabaho dito sa Canada mas madali kumpara sa Pilipinas. Siyempre. Mas maraming available, lalo't kung hindi ka mamimili. Ako nga namimili pa Namimili pa pero meron pa rin. Pero laging may available. Alam mo yun, dahil siguro alam mo yun, sa dami na experience mo. Sa dami na experience ko, at the same time, alam mo yung motivation ko na hindi ako kailangan mawala. Ganyan din ako sa Pilipinas. Pero dahil nung nasa Pilipinas ako, addict ako sa volleyball, tsaka masyado akong focus sa tropa. So pag minsan nawawalan ako dyan, mga 6 months walang trabaho. Pero okay lang, alam mo yon. Pero determined pa rin ako na kailangan magkaroon ako. Hanggang sa sabi kong ganun, kailangan ko. Ang Pilipinas yata, hindi para sa akin. Kasi yung alam mo yon, spirit ko masyadong mapusok. Kailangan mas marami akong magawa. Kailangan mas marami akong mapuntahan. So sabi kong ganun, baka ang abroad para sa akin. Doon ako nag-start na mag-apply na sa... Dapat, alam mo ba, nag-apply ako na Saudi. Bigyan ako na ng job offer. Pero hindi ko tinanggap, hindi ko alam kung bakit. Para sa Canada ka kasi. Ay, yun na nga. Tapos yung, eto na nga, yung sa Canada, na-interview rin kami. So, nakapasok naman. So, yeah, very good experience. Alam mo yun, kung sa tingin mo hindi para sa'yo ang Pilipinas, then mag-apply ka sa abroad. It doesn't matter kung mapa-Dubai ka o
ano ba yan, Saudi Arabia o sa Syria o sa Iraq o Galing ako ng Dubai, di ba? o galing siya ng Dubai, umalis din siya. Nag-Caribbean pa. O nag-Caribbean siya. Bago Ibig sabihin, nafe-feel niya na talaga din siguro na mas maganda sa abroad, di ba? Pero ano mo yun, wala namang bayad ang pag-a-apply. Walang bayad ang dream, di ba? Diyos ko, at walang bayad higit sa lahat ang magpasa ng resume. Diyos ko, ipasa mo lang yan online na ngayon. Ako nga nagpapasa pa noon. Ano pa yun, yung mail, si Mang Banong, yung alam mo na interview sa ano yun, sa TV. Siya yung pinakamatagal na mailman sa Pilipinas. O siya yung nagde-deliver ng sa amin, ng sulat. Pag dumaan na yan, bibigay ko na yung mga envelope na may resume ko. Ipapadala pa yun sa mga sa mga company. Ganun pa ako nag-a-apply dati. Bibiruin mo yun ngayon, Diyos ko, online na lang, isisend mo na sa Indeed o email, ganyan. Pasok na, ba't ka pa mahihiya? Ako nga dati, nagpapasa, di nahihiya di ba? Ako nga nung nasa Malati ako, bit ko pa yung mga folder ko nung nag-apply ako ng trabaho sa ibang bansa. Biruin mo yun. Ewan ko kung anong sa mga iba sa atin, di ba? Siguro, huwag kayo mahiya mag-apply. Diyos ko, walang bayad yan. Ang pag-send ng resume, walang bayad yan. Ako, pinapaprint ko pa, tas may picture pa. Alam mo yun? Magbabayad pa ako ng pa-picture, magbabayad pa ako ng mail, magbabayad pa ako ng pa-print ng resume kasi wala naman kaming computer dati. Pero yung hirap na yun na pag-apply. Pero ako bumibili pa ako ng mga newspaper na pang Sunday. Yung pa pala, bumibili pa ako ng Kasi doon mga raming wanted pag Sunday. Alam ko yung mga binibili mo newspaper kung saan ka marami ng kuha. Tik-tik. Manila Bulletin. Yung mga ganyan. Hindi, tik-tik Tapos ano siya yung kay Serex. Serex Sabiero ba yun? Tira ulo ka talaga, mami. So, ganoon, mag-apply lang kayo, yun yung may papayo ko. Hindi, it doesn't matter kung hindi kayo magtagal sa company, hindi yan para sa lahat. Ako palipat-lipat, Diyos ko, 6 months, 2 months, 3 months, pero alam mo yon, may time na bibingo ka, yung bingo na yun, ito yung jackpot na yan sinasabi. Para sa'yo talaga. Oo, sabihin ko ng jackpot na to kasi, kumbaga malayo-layo na yung narating ko kumpara nung nasa Pilipinas ako, di ba? Ikaw, sa tingin mo, jackpot na rin ba to? Oo, kasi unang-una, nandito na si Angelo, nasama ko na siya. Oo, di ba? Oo, yung future ng anak ko importante sa akin. Ang importante dito. Teka, ayan na, ulan na Oo, malapit na tayo. Gusto ko malapit na kami pero tingnan mo Medyo umaambon ang buon. Alam mo, gustong-gusto ko yan yung kapag yung ulap natatakpan yung bundok. Gusto mo ganyan yung mga yung malungkot. Oo, yung iba magsisenti na ganyan. Ako naman nagtatalon sa tuwan yan. Dapat yan, magkano kayo ulap-ulap. Ang lamig-lamig. Masaya ako sa ganyan, di ba? Sige na, iyan mo. Sige na. Mag-bis muna tayo ha. Ayan. Driving in a destiny, a long road to travel. Pack your shoes and bag, water and snacks. Let's go make a journey, no looking back. Nakita mo yun, nasa gitna na kami ng bundok. Oo, para ka lang nasa Baguio, Pero yan, Actually, ito pupuntahan namin, ski resort. Oo. Di ba? Ski resort. So, Norquay. Ewan ko lang kung kita dyan kung nasan yung padulasan nila. Sa taas, no? Oo, yung padulasan. Minsan kita dito di ba? Kita yun. Nasaan na? Okay. Kaya lang, ewan kung kita sa, sa camera. Dito pa naman sa camera na Chris, yung ganito kami kalaki, pero pag nasa video ganito lang kaliit. 'Di ba? So ganun yun sa sobrang layo nitong camera mo. Eto nakatutok na sa akin to, ang lapit na. Pero may mukha ko gabunggo lang. Alam mo yung munggo, parang ganun lang. Pag pinanood mo ba sa big screen sa bahay mo, malilit lang tayo? Pag sa big screen malalaki. 'Di ba? At ito ang isa sa pinakamagandang view ng ng Banff. Town of Banff. City na ba yun o town pa lang tawag natin? May nagbibideo na, tuwan-tuwa siya. Tapos ito nga yung sinasabi ko na parang Lord of the Rings. Yung view, no? Yung view, Tara, pakita mo yung sige, pakita na natin. Kung nakamawak niyan. Makikita mo talaga yung buong town of Banff. Yan ang town of Banff.
So ito yung isa sa mga location na pag nagpunta ka dito sa Banff, makikita mo yung buong town of Banff. Tapos dito sa area na to, pag summer, marami dito mga hayop na nakastock, mga kumakain ng damo. Pero ngayon wala, kasi nga may ice pa kasi. Pero minsan pwede ka ding maglakad dyan, pwede ka maupo doon. Di ba mami, baka madulas ka dyan, pupulutin ka sa kangkungan talaga. Ingat dyan, ingat. Maraming, eto kasi dito nag-i-stop yung mga sasakyan talaga para kumuha sila ng picture dito sa lugar na to. Kaya lang sobrang lamig, saka sobrang lakas ng hangin. Andito na tayo sa ski resort. Norquay. So ito yung ski resort dito sa Banff. At meron ditong shuttle bus na nagpi-pick up ng mga pupunta rito pag walang sasakyan. So may mga shuttle bus dito na pwede ka i-pick up saka i-drop off. Kaya lang medyo mushy yung ano dahil umulan. So yan, nagkaganya na nga itsura niya ngayon. So ito nga yung Mount Norquay dito sa Banff at family ski resort ito. Pwede nyo dalhin yung mga anak nyo dito para ma-enjoy nyo yung buong pamilya, lalo na pagka Saturday and Sunday. Ang problema lang, Saturday and Sunday talagang punuan dito. Maski sa Banff mismo, wala ka nang maparkingan. So if ever na gusto nyo pumunta dito, gusto nyo mag-ski, punta kayo ng weekdays para hindi ganun ka-busy. Eto, nakikita mo yung building na yan. Diyan kami dati tumira. Diyan kami dati tumira ni Chris sa accommodation. Ang bayad lang namin $500. $500, 2 rooms, libre, kuryente, tubig, lahat libre. Ang babayaran mo lang yung wifi. Pero yun yung mga panahon na almost 20 years na mami, so matagal na yun. So ngayon wala nang 500. Wala nang 500, Diyos ko, Wala. siguro nasa 1,000 plus na yan. 1,000 plus na yan. Oo. Tsaka lahat dito ng mga establishments may accommodation. Oo, diba? pag nagtrabaho ka rito, lalo na hindi ka taga rito, kailangan mo talaga na may matitirhan ka. Oo nga. Alam mo, hawakan mo nga ito. Tatapang ko itong basura. Oo. Yan. Kita mo yan. Ito, yan basta mabubuksan ng mga bear, kaya may lock yan. Diba? Kasi maraming bear dito. Isipin mo kung ganito yung kuko mo, yung kuko ng bear papasok na doon. Wala. Maganda yun. Parang guillotine. Ano yun? Tapyas yun. So dito kami nag-iihaw. May picture si Chris dito na nag-iihaw. Yan, nakaka-reminisce lang. Diyan kami tumira dati. Way back 2008, 2009. Oh, diyan kami tumira. Tagal na, no? Ang ganda ng accommodation hanggang ngayon. Fresh pa rin. Pero ano na yung loob niyan? Luma na rin siguro ngayon, no? Tagal na yan, eh. Alam nyo ba mga ka-Berks? Ito atin lang to, ah. Oh. Kung pumunta ka dito tapos wala ka maparkingan, pwede ka mag-parking dito. 2 hours free parking. Pero unahan lang. Dito. Dito sa Buffalo Nation Lockton Museum. Oo. Pero libre dito yung parkingan. Libre dyan. Oo.
Ano pala, 3 hours, mami. Oo nga. 3 hours Oo. maximum. Libre yan. So, kung pupunta ka dito sa Banff, imbes na mag-park ka doon, konting lakad lang naman, dito ka na sa may libreng 3 hours, di ba? Unahan. Oo, tama. Oo. Pero pag Saturday, Sunday, wala ka na maparking. Ayan, punuan to sigurado. Oo, diba? kasi libre nga. Ang sarap paglakad-lakad sa ulan, no? Gusto ko yung ganito. Yung ganitong Oo. drama. Yung iba ayaw ng ganito, ako gusto ko para ako nababasa. Oh, gusto ko ganito, mami. Parang sirena lang. Ganyan gusto ko. Gusto mo ganyang ano? Oo, kasi gusto ko pag nagpunta ka ng iba-ibang lugar, diyan ka na rin matutulog. Ayan, no? Di ba? Oo. May sarili ka ng bahay. Ayoko dala-dala. niyan kasi mas gusto ko sa hotel. Hindi, gusto ko yung ganyan. Oo. Pag nagbo-vlog ka, kahit saan ka Oo. magpunta. Oo. Ay, ayan yung lumang bahay dati, ganyan Oo, itsura. ito yung lumang bahay. Tingnan dito sa natin, oh. Ala, ba't may mga ganun? Baka. Siyempre, iba na ngayon. Oh. Ay, hindi eh. Bago na yan eh. Bago na yung loob. Bago na yung loob. Pero ganyan, may washing machine. So, yung sabihin, 19, 18. Gusto mo maghakot tayo ng basura? Nung Anong meron sa basurahan? Mami, oh, kung sa Pilipinas to, dahil pera nito, oh. Oo, mga ayun. Cartoon? No? Dahil pera niyan. Kita mo, ang tagal-tagal na nung tulay na yan. Pero ang ganda-ganda, no? Paano may mga bintana pa nga eh, no? Tapos may ulo ng Indian dun sa gitna. Nasaan? Ayun, oh. Ayaw nga, no? Ngayon, hindi ko napansin yan. Ngayon lang. Tangos ng ilong yan. Oo. Kasi sa atin, Pango. Pango, nguso ang makapal at saka matulis. Parang ako lang. So kahit umuulan na, bumabol sa amin sila Claire. Si Epipanyo at saka si Erin. Erin, say hi. Hi. Hello, how are you? Good. Good? Nandito tayo ngayon sa Banff. Kahit na umuulan dito sa Banff, tuloy pa rin ang pamamasyal natin. So, nagutom na kami sa kalalakad kaya dito tayo. Pick Cafe. Vietnamese. Hindi naman kailangan na marami kang pera sa pamamasyal. Hindi naman kailangan na mamahalin ang kakainan na restaurant. Ang mahalaga naman. So, dahil sa lakas ng ulan, umuulan-ulan dito, nagyayaan na mag-uwian na pabalik ng Calgary. So, uwi na tayo. At biyahe na ulit tayo papunta ng Calgary. Na mami? tama. Tama. Ang mahalaga naman talaga ang mga memories na mabubuo kasama lahat ng mga mahal mo. Pamilya at kaibigan ang kasalo. Ano kung kulang sa salapi? Basta ba sobra sa pagmamahal? Panahon